Apat ang sugatan sa karambola ng tatlong sasakyan sa Bambang, Nueva Vizcaya. Base sa investigasyon, isang elf truck na puno ng mga pakwan, isang SUV at isang van ang sangkot sa aksidente. Isa sa mga biktimang naputulan ng paa. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng banggaan. Mahigit 30 ang sugatan sa pagsabog sa isang commercial building sa Barangay Pinarik sa Legazpi City. Base sa investigasyon, nangyari ang pagsabog sa gitna ng Blessing sa isang bagong bukas na food stall. Kabilang sa mga sugatan ang 71 taong gulang na paring dumalo sa Blessing. Sa lakas ng impact, 7 pang stall sa loob ng gusali ang nadamay. Gas leak mula sa LPG ang tinitignang sanhi sa pagsabog. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa insidente. Iniimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Carmen, Cebu ang kumalat na video online kung saan ipinapakain umano ang mga buhay na tuta sa mga sawa at bayawak. Sa video na screen record ng mga otoridad, makikita mga tuta na nasa loob ng kulungan ng mga sawa at bayawak. Sa paunang impormasyon mula sa concerned citizens, uploaded ito sa social media page na sinasabing naghahanap ng maampong tuta pero ipinapakain pala sa mga alagang reptile. Sabi ng Carmen Tourism Office, tukoy na ang uploader pero inaalam kung siya ang may-ari ng video at kung sa bayan ng Carmen ba ito nangyari. Hindi raw nila kinukonsinti ang ganitong illegal na gawain. Nakiisa si Sparkle Star Bianca umali sa GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Karina at Habagat sa Marikina. Namahagi sila ng relief goods sa Barangay Tumana na isa sa mga binahang barangay kasunod ng matinding pag-ulan. Bukod dyan, meron ding handog na libreng laundry services. Kasama rin doon si GMA Kapuso Foundation EVP and COO Ricky Escudero Katibog. Sa mga nais pang magpaabot ng tulong, maaring magdeposito sa mga bank account ng GMA Kapuso Foundation o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin ito online. Iniimbestigahan ng San Juan City LGU ang kumalat na video sa social media kung saan sinasabing nasawi ang mga pusa sa dog pound ng lungsod. Makikita po sa video na kumalat online at ipinaabot sa isang animal rescuer na tila hindi alam ng mga aso ang gagawin matapos maabutan ng baha. May mga pusa rin na hindi na gumagalaw at nakababad na sa tubig. At pagpunta nila sa lugar, 8 pusa ang naabutan nilang wala ng buhay. Na-rescue naman ang 8 pusa at 20 aso. Dinala ang mga ito sa Animal Rescue Group sa Cubao at sa Angono, Rizal. Ayon sa rescuer, may natanggap silang reports na sinasaktan ng mga hayop doon. Sabi ng LGU, unang beses itong nangyari pero sinusuguro raw nilang may mananagot pag may nakitang kapabayaan. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS, dapat tinatanggal sa pagkakatali ang mga hayop kapag bumabagyo o bumabaha. Umiiyak kami habang nagre-rescue kami. Iyak kami ng iyak, ang daming patay na pusa na lumulutang. Merong pusa doon na kahit lunod na siya, try niya i-survive yung sarili niya, critical na siya, nagbibigay pa kami ng first aid agad, nag-try kami ng manual CPR sa kanila. Ang city legal po ay nagkakandak ng isang malawakan at komprehensibong investigasyon patungkol po sa nangyari sa ating San Juan Dog Compound po. Hopefully sana hindi ito ay just an isolations but we will try to investigate. Bukod sa baha, problema ngayon ng mga nasalantang sakit sa balat matapos mababad sa tubig. Ang DOH sinabing namamahagi na rin sila ng mga gamot para tugunan ang banta ng leptospirosis. Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Ang ilang araw na baha sa ilang lugar sa Lingayen, Pangasinan nagdudulot na ng alipunga sa mga residente. Lagi kami nabababad kasi dito pag nagluluto. Mahang po, masakit po. Ang tugon ng Provincial Health Office, may supply ng gamot sa health centers. Si Benjamin nasugat sa binti at mga paa sa kasagsagan ng hanggang dibdib na baha sa Malanday, Marikina. Marami na po akong mga kasama dati na isa kumpare, kaibigan, na mula po nung magbaha, ilang araw lang po lumipas, nung after po na humupa, nilagnat po sila. Tapos nabalitaan ko na lang po, yun nga, na wala na, patay na. Sa evacuation center, niresetahan siya ng gamot. Ilang days na po kami dito. Okay naman po, wala pong lagnat o sinat man lang, wala po.
Hanggang ngayon nga po, nababasa pa po ako dahil pabalik-balik po akong bumibili ng pagkain. Ang Department of Health nakaantabay na sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Ang leptospirosis ay bacterial infection na nakukuha sa paglusong sa tubig na may ihi ng mga infected na hayop tulad ng daga. Karaniwang pumapasok ang bakterya sa katawan sa sugat, bibig, ilong o mata. Ang sintomas, lagnat, pagsusuka, pagkahilo, sakit ng ulo at kalamnan. Yung sinasabi na incubation period, may panahon siya bago sabihin na natin sa madaling salita, bago mahinog yung sakit. Hindi siya lumalabas agad in the span of 1 to 2 weeks. Sabi ng DOH, madaling agapan ng leptospirosis sa pamamagitan ng prophylaxis o pag-inom ng antibiotic tulad ng doxycycline alinsunod sa reseta at patnubay ng doktor. Kasama ang doxycycline sa umiiral na price freeze. Libre ito sa mga health center at evacuation center pero paalala ng DOH, hindi basta iniinom ang doxycycline. Kailangan doktor ang magre-reseta at ang dosage nito depende sa exposure sa baha. Kasi pagka ang lepto, binigyan mo ng doxy na hindi naman kailangan, magiging super lepto yan. Ang mikrobyo ho kasi may tinatawag na antimicrobial resistance sa mga buntis dahil maaari maapektuhan yung sanggol sa sinapupunan. At yun naman po mga bata na 12 years old and below dahil nagkakaroon niya ng epekto sa kanilang paglaki. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Top trending ang episodes ng Pulang Araw na ipinapalabas na ngayon sa Netflix Philippines. Yan ang chika ni Lars Santiago. Pulang Araw Fever is on. Na kayo ng... Ay, sa inyo. 2 episodes up pa lang on Netflix. Talk of the Town na ang biggest family drama of 2024. Mula sa cinematography, wardrobe, hanggang sa cast and their acting, talagang applauded ng viewers. Kaya kagabi, naging #1 na ito sa Netflix Top 10 TV shows in the Philippines today. Isa sa mga hinangaan ang top-notch acting ni Rian Ramos na gumanap bilang si Filipina, ang ina ni na Eduardo at Adelina. Sa susunod na tuksohin ng inyong mga alibughang anak ang aking mga supling. Ika nga ng netizens, she is really mothering. Ang saya-saya ko talaga nung nalaman ko na nag-trending ako. I'm so happy na it touched their hearts, na nakita nila yung importance ng kwento. Sa kanyang TikTok account, shinare rin ni Rian ang BTS ng kanyang iconic scene. Makakauwi na tayo sa... Thankful din sa mainit na suporta ng manunood si Alden Richards na gumaganap sa karakter ni Eduardo. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakapanood na. Ini-introduce na natin ngayon isa-isa ang mga characters na involved. So, nagsimula sa mga batang... And speaking of mga bata, hinahangaan din ang performance ng mga young Eduardo, Adelina, Teresita at Hiroshi, played by Choco Maafi, Cassie Navarias, Cheska Maranan at Miguel Diokno. Very impressed nga raw sina Barbie at Rian sa performance ng child actors. Hindi ito ang first time na gumanap na batang Barbie. Yan si Casey. Napakagaling na bata, napakalisto, bibang-biba, napakabait. Sana ay makatrabaho ko pa siya ulit and I'm sure malayo pa ang mararating niya. Nagulat ako, ang gagaling talaga nila. I think if that were me at that age, hindi ko malalabas yung ganong klaseng complexity ng emotion. Biro pa ng mga nakapanood, di pa man lumalaki ang characters ng Team Barda, kinikilig na sila sa mga mini versions. Well, ako super excited din talaga ako makita yung sarili ko dahil syempre Japanese yung yung pananalita ko dito, tapos I think it's a different David Licao ko na makikita nila from the previous shows na I've done. Marami pang dapat abangan, gaya na lang ng karakter ng Japanese actor na si Jackie Wu bilang si Shikara Tanaka, ang ama ni Hiroshi. Ako si Jackie Wu. Pulang Araw, umite kudasai. Maraming salamat po.
gusto ng iyong Bukas, ama, mapapanood ng iyong ina, na Teresita. ang world TV Ipakasal kayo premiere sa ng Pulang Araw sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Lord Santiago, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.